Okay, yung next topic natin is about part pa rin ng techniques of integration. Techniques of integration. Yung letter C natin. Ang letter C natin is about trigonometric substitution. Okay. So, ito, ang mga form na makikita po natin dito ay may tatlo tayong category, tatlong case. So, yung form na kung makakita tayo ng a squared minus x squared, yung a dyan, syempre, that's constant number. Another is if naka-add sila. And the third one naman is about yung variable naman ang naka-squared at naka-subtract sa kanya si a squared. Okay, so ito yung magiging case 1, case 2, case 3. Ang gagawin po natin dito from algebraic function, pwede natin siyang ma-convert in trigonometric equivalent, and then we're going to use the letter B topic natin sa techniques of integration, which is trigonometric integral. So, to start with, yung ating case number 1, simulan po natin. Ang case number 1 natin ay itong unang to, which is si square root of a squared minus x squared. So, ayan siya. So, pag ganyan po, the very first thing that we have to remember is your a is a constant number. And it should be greater than 0. Hindi pwedeng negative. Okay? So, aside from that, ang gagamitin po natin dito, magsa-substitution tayo. We're going to let your x be equal to a sine theta. Okay? So, yung a sine theta natin, kung titingnan natin, galing siya class kay sine theta is equal to divide a, makakancel yun. So, that will be x over a. Kung i-divide natin to both side by a, cancel. So, x over a. Doon siya galing. Ang working figure natin ay right triangle. Doon naman natin derive yung ating trigonometric function, diba? So, ang sine kasi, by definition, your sine angle is equal to opposite over the hypotenuse. Ang opposite natin ay ito. Ano ba yung opposite dito? Ito pala siya. So, ang opposite mo ay x at ang hypotenuse mo ay yung a natin na constant number. So, by using the Pythagorean theorem, alam naman natin na yun ay hypotenuse squared minus one side. Okay, ang side natin na given is x. Kaya, doon mag-surface yung case number 1 natin na pag ang nakita nyo ay a constant number minus x squared. That constant number can be expressed into squared. So, pwede natin siyang gamitin. So, kung ang x natin will be a sine theta, by using the derivative of that, alam naman natin, constant times ang derivative ng sine ay cosine theta d theta. So, ano yung mga importante na kailangan nating maalala dito? Itong, syempre, yung ilalat natin na value ng x, which is a sine theta, magkakaiba po yan for case 1, 2, 3. So, for case 1, a sine theta ang equivalent ni x. Yung kung paano natin finormulate yung figure, kasi sa final answer, dun din natin tutunin kung ano ba yung mga equivalent ng ating answer. Then, yung derivative. Alam ko naman na kaya nyo na yung i-differentiate. So, let's try to apply this now, the substitution. So, again, our working condition is for a squared minus x squared na nasa loob ng square root sign. So, ang a natin, wala namang binigay na equivalent, a squared pa rin. Ang x natin, ito si a sine theta. A sine theta na naka-squared daw, sabi dito. No. Then, afterwards, manipulating it gamit ang algebra, we can actually distribute the exponent. Ito, a squared sine squared. So, that will be a squared sine squared theta. Then, ang kalalabasan po nito ay may common factor sila, which is common sa kanila si a squared. So, pag tinanggal natin si a squared, ito ay magiging 1.
tas ito naman magiging minus sine squared of theta. So, ito po yun. Then, from identities natin, diba, mas na-emphasize to, yung 1 minus sine squared is equal to cosine squared. So, pwede natin itong palitan na this will be square root of a squared. Then, ang 1 minus sine squared, again, ay cosine squared of theta. Yan yung identity na equivalent niya. Then, gamit yung kung kanina, dinistribute natin, pwede naman natin i-factor yung common na exponent. So, ito magiging square root, para silang may squared. So, pagsamahin natin a cosine theta na naka-squared, pwede na po natin itong cancelin. So, therefore, ang equivalent po pala ni a squared this is minus. Okay, so a squared minus x squared, ang equivalent po pala niya ay equal dito sa a cosine theta, which is a cosine theta. So, ito din yung isa pa na kailangan yung i-memorize. Yung x, yung figure, at ito. Bakit? Kasi if hindi nyo po memorize ito, gagawin nyo pa uli itong portion na to pag may binigay na example. So, kung memorize nyo, at least substitution na lang. Kunyari, itong example natin, let's try to solve this given integral of square root of 9 minus x squared all over x squared dx. Okay? So, class, kung hindi nyo memorize ito, syempre, mapapansin natin, mapapansin natin na ito ay case number 1. Pwede kong express itong 9 into squared. Square root natin, ano ba yung square root of 9? Diba? 3. So, magiging integral ng 3 squared yan, minus x squared all over x squared dx. So, na-express na natin. Ang letter A mo pala dito by identification is 3. So, if you're going to recall, maglalat tayo dito. Ang ilalat natin is your x, a sine theta. Ang a nga natin ay 3. So, 3 sine theta. So, ang derivative niya is equal to 3 cosine theta d theta. Yan yung kanyang derivative. And don't forget, yung figure natin, galing siya dito, right triangle. So, by definition, again, yung sign natin ay x over 3. Itong portion na to, kung i-extract natin dito, divide everything by 3, x over 3, tapos ito makakancel, so sin theta. Diba, ang sin theta natin is opposite over hypotenuse. Okay, pwede namang hindi nyo na ito gawin, i-memorize na lang to kasi na-discuss na natin kanina, na yung x dito, siya po yung opposite ng angle. Kung dito mo inilagay, dito yung x. At yung 3, siya po yung hypotenuse. So, itong portion po na to ay hypotenuse squared, which is 9 minus x squared na naka-square root by Pythagorean theorem. Yan po yung working figure natin. Okay? So, yan yung kailangan nyo munang establish. Tapos, going back to our given, ito yung ating given. Diba? Itong portion na to, ang maging equivalent niya ay a cosine theta. Ito yun eh. No? So, kung a cosine theta, yan ang a mo ay 3. Tapos, cosine theta. Yung dx natin, ito yung ipapalit natin. Dapat naka-theta kasi lahat. So, that will be 3 cosine theta d theta. From here. Then, divide everything by x. Ano ba yung x? A sine theta na naka-square. So, a sine theta na naka-square. Okay? So, simplify natin, manipulate natin. So, yung mga pwedeng pagsamahin, pwede na natin pagsamahin. Sorry, yung a dito, that's 3 nga pala. No, pwedeng palitan na natin na siya ay 3. Then, after that, pwede natin sabihin, you have 3 times 3, o 3 squared or 9, walang problema. Cosine times cosine, cosine squared theta, d theta. Tapos sa baba naman, distribute natin yung square. So, this will be 3 squared. At ito ay sine squared of theta. So, from here, pwede na natin cancelin kasi pares naman silang 9. Then,
i-rewrite natin, take note, parehas sila may square. According to algebra, pwede nating i-extract yung square na yon. Isang cosine theta sa taas, ayun po yun. Tapos yung sine theta sa baba na naka-square. Then don't forget yung d theta natin. O, from algebra, ano ba ang equivalent ng cosine over sine? So, kung maalala natin ang equivalent ng cosine over sine from trigonometry pala, that will be cotangent na naka-square. Bakit? Kasi naka-square yung cosine over sine eh. Cotangent siya, naka-square, cotangent squared theta. Then, from trigonometric integral, ito ang i-apply natin ay si case number 4. Diba? Single cotangent or tangent, pag naka-even yung exponent, ang magiging equivalent po nito ay express this in terms of cosecant squared. So, ang cotangent squared according to identities, cosecant squared minus 1 po ang equivalent natin yan. Okay? So, ito na starting na ng trigonometric integrals natin. Then, distribute natin siya. Okay? So, this will be cosecant squared theta d theta. Then, minus itong 1. So, magiging integral of d theta siya. Then, we can get the answer. Ang cosecant squared ay nanggaling kay cotangent, negative cotangent theta minus itong theta na ito, plus c. So, don't forget, ito po ay angle. Baka kasi mapag-minus natin. So, ngayon, wala namang given na theta sa problem natin kasi ang given natin ay in terms of x. Therefore, we have to use the figure. Ganun ka-importante si figure. Doon natin kukunin sino ba si theta, sino ba si cotangent. Okay? So, i-rewrite natin dito sa baba yung figure natin. Dito. So, para lang mas madali natin ma-identify, ito po si theta. So, yung x yung opposite niya, ito po si hypotenuse, and ito yung adjacent, which is 9 minus x squared. So, ang kailangan nating makuha, yung theta at yung cotangent. So, unahin natin si cotangent. Ang cotangent theta po ay equal, by definition, that is adjacent all over opposite. Ang ka-adjacent nito ay itong part. Although, pare sila adjacent. Ito kasi hypotenuse na yung special term natin dito. Therefore, ang adjacent na ilalagay natin ay 9 minus x squared all over. Ang ka-opposite niya ay ito, si letter x. So, yun yung ipapalit natin dito. How about the theta? Ang theta natin will be coming from this part, yung inilet natin. So, kaya yung sin theta, kung maalala natin dyan, diba, ang sin theta is equal to x over 3. So, you want to get theta, i-arctangent natin both side. Arcsine pala, kasi ito yung kakancelin natin. Therefore, you can get your theta as arcsine of x over 3. So, palitan na po natin ito, yung negative cotangent. Ano nga ang cotangent theta? Ito, therefore, you have 9 minus x squared all over x. Itong negative na to, ito yan. Then, minus, ano nga yung theta? Ito. So, that will be arcsine of x over 3 plus c. And that will be our final answer.